Agad naman kaming tinaboy ng mga magulang ni Gina pauwi ng bahay ni Lolo. Pinapasama na sakin si Gina dahil delikado na daw kami at sila na daw ang bahala sa mga amo nilang aswang. Ingatan ko daw si Gina at hanggat maaari ay lagi ko siyang babantayan. Takot na takot ang mga magulang nito sa nangyari. Kaya umuwi kami ni Gina na nagmamadali dahil sa nangyaring iyon. Iyak nang iyak si Gina na nag-aalala sa magulang at kapatid nito. Hindi daw niya kasi alam kung makikita niya pang buhay ang mga kapatid nito pag nalaman nilang sa labas pa ng bahay nila nangyari ang lahat. Gusto niyang pasamahin ito sa bahay ngunit lalo lang magiging komplikado. Sila na daw ang bahala magpaliwanag sa mga amo nilang aswang, gustuhin ko man silang isama lahat sa bahay ni Lolo pero sila na ang tumanggi. Tanging si Gina na lang ang pinasama sa akin para iligtas ang buhay nito. Huwag na daw kaming mag-alala sa kanila. Kaya naman sinunod na lang namin sila. Kahit na mabigat din sa loob ko ang lahat ng naging nangyari at naging desisyon ko. Natatakot ako para kay Gina. Natatakot ako para sa mga magulang ko. Natatakot ako para sa pinsan at tiyahin ko. Natatakot ako para kay lolo ko. At lalong natatakot ako para sa magulang ni Gina. Abot ang kaba ko nang naglalakad kami pauwi. Nakauwi naman kaming ligtas ni Gina sa bahay. Pero hindi pa rin maalis ang kaba ni Gina. Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. Nag-aalala naman lumapit si Lolo sa pagdating namin. At tila ito'y nagtataka, 10 oras na ng gabi pero bakit galing pa kami sa labas at nakita din niya na dala ko ang buntot pagi. Kaya bago pa man siya makapagtanong ay agad na akong nagsalita at kinuwento lahat ng nangyari sa amin. Gravy naman ang pag-aalala ni Lolo sa nangyari at tila ito'y nanginginig pa. Kasabay nun ang paglabas ni Mama sa kwarto dahil sa kaingayan namin. Sobra naman itong nag-alala para sa amin. Nang kumalma na ang sitwasyon ay inaya na ni Mama si Gina matulog sa kwarto niya. Para matulog na ito. Alam kong antok, pagod at puyat na ito. Ako eto nakahiga na sa kwarto nag-iisip ng gagawin para bukas. Iniisip ko ang mga magulang ni Gina hanggang sa makatulugan ko na ito. Tanghali na nang magising ako sa aking pagkakatulog. Masasakit ang katawan ko, dahil sa nangyari kagabi. Pero nagpilit akong bumangon para makita si Gina. Kumusta na kaya ang kalagayan niya ngayon? Paglabas ko ng pinto nakita ko naman itong katulong ni Mama sa paghahanda ng pagkain para sa tanghalian. Magang-maga pa ang mata niya kakaiyak. Pero kahit ganun, ang ganda-ganda pa rin talaga niya. Hindi ko naman maiwasan ang titigan ang mukha nito nang biglang mapatingin ito sa akin. Kaya nginitian ko naman ito. Lumapit ako at nagtulong na din sa kanila. Para makakain na din kami, nagugutom na kasi ako. Ang sarap-sarap pala kumain pag may kasama kang magandang babae sa tabi mo. Kaya naman ang dami kong nakain. Nang mga oras na yun. Nang makatapos kami kumain nag-aya naman si Gina pumunta sa bahay nila para kumustahin ang magulang nito. Pero hindi kami pinayagan ni Lolo na kami lang ang pupunta kaya sinamahan kami ni Lolo. Pagdating namin sa bahay nila, ang tahimik ng paligid na tila mali. Wala doon ang mga magulang nito. Wala na ang mga gamit nila doon. Nagtaka naman kami ni Gina. Papalabas na kami ng bahay na may nakita si Gina na isang lalaki. Dali-dali itong lumapit sa amin na tila nag-aalala sa kalagayan ni Gina. Bakit pumunta pa kayo dito? Natatakot na tanong ng lalaki kay Gina. Gusto kong kumustahin ang magulang ko. Pag-aalalang sagot ni Gina. Umalis na kayo dito, at wag nang babalik. Galit na galit si boss sa nangyari kaya mag-iingat ka. Nagutos ang boss na hanapin kayo ng pamilya mo. Agad naman itong umalis pagkatapos nitong sabihin ang mga yun. Ibig sabihin hindi pa nila nahahanap ang magulang ko. Tama nga ang naisip ko, nagtatago sila. Sana okay lang sila. Nag-aalalang sabi sa akin ni Gina. Nagmamadali naman kaming umalis sa lugar na yun. At least mapalalagay na ang kalooban ni Gina sa nangyari, sana maging ligtas lang ang mga magulang nito. Sana hindi sila mahanap. Nakasakay na kami ng sasakyan pauwi. Pagbaba ko ng sasakyan at papasok na sana ng bahay nang may napansin akong lalaking nakasilip sa likuran ng bahay namin. Tila may tinitingnan sa loob ng bahay. Nang makita kami nito agad naman itong umalis na masama ang tingin sa amin. Sino kaya yun? Napatanong na lang ako ka Lolo. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Wala naman siya dyan mananakaw sa loob.
Pagpasok ko ng bahay nakita ko naman si Papa na naghahanda sa pag-alis, pupunta daw ito sa bayan at bibili daw ito ng mayulam ngayong gabi. Dumiretso naman ako sa kusina. Nakita ko naman na magkakasamang naghahanda sila mama at tita saka mga pinsan ko ng merienda. Agad ko naman pinaupo si Gina para magmerienda. Si Lolo dumiretso sa kwarto. Ayaw daw niya magmerienda. Masaya kaming nagkukwentuhan nang mapansin namin na paggabi na pala pero wala pa si Papa, at di pa dumadating. Kung tutuusin malapit lang naman ang palengke dito. Isang sakay lang anda na pero hanggang ngayon wala pa si Papa. Nag-antay pa kami ng kaunting oras, baka naman may nakakwentuhan lang. Pero iba daw ang kutob ni Mama ngayon. Kaya pati ako ay kinakabahan na din. Mag-aalas 7 na ng gabi. Bigla naman may tumawag sa telepono dito sa bahay. Dali-dali naman ito sinagot ng pinsan ko pero tinawag nito si Lolo at ito daw ang gustong kausapin. Pagsagot ni Lolo agad naman itong nanginig sa kanyang kinatatayuan nito. Masamang balita daw at wag daw kaming mabibigla. Si Papa daw. Wala na. At natagpuan daw ang katawan sa likod ng palengke. Marami daw itong sugat sa katawan. Gulat na gulat kami sa nangyari. Kaya gabing-gabi nagpuntahan kami sa palengke. Upang makita namin si Papa pagdating namin doon. Nakabalot na si Papa, ang tangi ko na lang nakita ay mga dugo na umaagos sa lupa. Nakakita din ako ng mga talsik ng mga dugo sa dingding kung saan si Papa natagpuan. Iyak si Mama nang iyak sa nangyaring iyon kay Papa. Dumiretso na kami sa morgue nung mga oras na din na yun. At lalo itong naiyak nang makita namin na ang katawan ni Papa ay may mga tila kamos ng pusa. Sobrang dami niyang kamos sa katawan na kahit sino hindi nakakayanin na mabuhay. Ang lalim ng mga sugat nito at punit-punit ang damit. Nakaramdam ako ng awa kay Papa na sa unang pagkakataon. Umiiyak ako. Yakap-yakap ko naman si Mama sa mga oras na yun. Wala na ang Papa ko. Wala nang magagalit sa akin tuwing nagkakamali ako. Wala na akong amang yayakapin pag uwi ko galing school. Hindi ko napigilan ang mga luha na lumalabas sa mga mata ko. Kaya hinayaan ko lang itong lumabas. Pinahirapan talaga siya bago siya nawalan ng buhay. Nagkaisip naman ako kung sino ang gumawa nito. Alam kong aswang ang gumawa nito sa Papa ko. Wag na wag siyang magpapakita sa akin dahil di ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya. Yakap-yakap kong umuwi si Mama sa bahay. Si Tia Oning na daw ang mag-aasikaso ng lahat. Hindi naman makausap ng maayos si Mama kaya inaalalayan ko siya. Pinagpahinga ko muna siya para may relax ang kanyang isip. Habang si Gina tila tahimik at sinisisi ang sarili. Pero wala naman siyang kasalanan. Ang may kasalanan yung gumawa nito sa ama ko. Natatakot naman ako na baka sa sunod si Gina na ang isunod nila. Sana naman wala nang mangyari sa pamilya kung masama. Napagdesisyonan namin na ipa-cremate na lang ang Papa ko. Para hindi na makita ni Mama ang mga sugat-sugat ni Papa sa mukha. Baka lalo pa siyang matroma sa nangyari. Kahit sino naman talaga hindi nagugustuhin tingnan ang mukha at katawan niya. Si Lolo tahimik lang sa nangyari. Tila ba malalim ang iniisip ng May. Nagtawag sa labas. Lumabas naman ako para tingnan kung sino yun. Pulis pala na nag-iimbestiga sa kaso ni Papa. Wala daw silang nalaman na lead kung anong nangyari kay Papa. Pero meron daw nakapagsabi na may lalaki daw itong kasama nung gabing nangyari ang krimen. At pinakita ang picture na nasa larawan. Laking gulat ko nang makita ang nasa picture na yun. Yun naong lalaking sumisilip sa likuran ng bahay namin nung araw na aalis si Papa. Na napagkamalan kong magnanakaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukhang iyon. Pero hindi ko siya kilala, ibig sabihin aswang ang lalaking yun. Ibig sabihin alam na ng aswang ang tirahan namin. Ibig sabihin hindi malayo na may madisgrasya pa sa pamilya ko. Agad ko naman tinanong si Gina kung nakikilala niya ang lalaking nasa picture. Pero hindi naman daw niya kilala. Hindi daw niya nakikita ito sa bahay ng boss ng magulang niya. Ramdam ko naman ang takot ni Gina nang malaman na baka aswang ang may gawa ng pagkawala ni Papa. Pagkaalis ng pulis ay dali-dali naman nagkuha si Lolo ng pangontra at ikinalat ito sa labas ng bahay namin para daw maging ligtas para sa darating na kalaban. Para daw maprotektahan sila Mama at mga pinsan ko, lalo na ang tiyahin ko, ipinagbilin din ni Lolo na wag lalabas ng bahay si Gina dahil delikado sa kanyang lumabas ng bahay.